Ayan po, muli po ay welcome po sa ating pong online Bible study po mga kapatid. Tayo po ay mag-i-start na po sa ating pong pagtitipon po at habang hinihintay po natin yung pong mga iba po na makapag-join, tayo muna po ay magbigay ng papuring pag-awit po sa ating pong mahal na Panginoon. Doon sa krus, awitin po natin. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit po. At bago po tayo magpatuloy po sa ating pong pag-aawitan, tayo muna po ay humingi ng patnubay po sa Diyos sa isa pong panalangin. Hilingin po natin kay Brother EJ na pangunahan po tayo sa ating pong opening prayer. Hello po. Audible po ba? Yes po, Brother EJ. Yun po. Tayo po yung manalangin. Purihin po natin ang Panginoon. Mahal naming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat po sa ganitong modernong teknolohiya na nagbibigay daan upang kami magkasama-sama ngayon. Kahit na kami nasa iba't ibang lugar, pinupuri ka namin. Ama, nilalapit po namin ang bawat isa na puspusin mo ang bawat isip at kalooban sa pag-aaral ng iyong mga salita. Hinihiling po namin ang iyong presensya ng iyong banal na spirito. Basbasan niyo po ang bawat miyembro ng grupong ito at ingatan mo po ang bawat pamilya sa ngalan ng iyong matamis na, sa ngalan ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen.
Salamat po, Brother EJ, at muli po magandang gabi po sa atin pong lahat. At patuloy po tayong magbigay po ng papuring pag-aawitan po habang hinahantay po natin yung ating mga kapatid po na makapag-join bago po tayo dumako sa ating pag-aaral. Awitin po natin dahil siya'y buhay. Ang Diyos sana kusang nanao pagkat tayo kanyang mahal doon sa krus. Tayo'y sinako, ngunit nagbago din dulang sa tiniyan. Dahil tunay nabuhay si Kristo, nabawi na ang takot ko. Dahil nawag ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatagin siya'y buhay. Kung may sanggol na bagong silang pusong nagagalang, ngunit lalo kaligayahan kung ang batang iyong kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay nabuhay si Kristo, nabawi na ang takot ko. Dahil nawag ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y manatagin siya'y buhay. Pag sa mundo ako'y lumisan, hirap sakit, mawawakan, langit na bayan, nasa piling ni Kristong nakapagligtas. Dahil tunay nabuhay si Kristo, nabawi na ang takot ko. Dahil nawag ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit po. At patuloy po, tayo po ay nasa dako na po ng ating pong pag-aaral po ngayong pong gabi. Ihanda na po natin ang ating pong mga puso't isipan at tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral at binibigay ko na po kay Brother Wilson para sa ating pong online Bible study.
Magandang gabi po mga kapatid at salamat po sa Panginoong Diyos. Tulad po ng panalangin po ng ating kapatid dahil sa modernong technology ay nakakapagpatuloy po tayo sa ating mga gawain pang-iglesia sa kabila po na tayo po ay magkakalayo. Sa mga nagdaang pag-aaral po natin, tinatalakay po natin yung ating new life in Christ, kung saan ay sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa lahat po ng sumampalataya pagkatapos na marinig ang magandang balita ay ang pangakong Espiritu po ay ipinagkaloob sa bawat tunay na sumasampalataya. Dahil po rito ay maaari na tayo o ang mga tao na ito na sumampalataya ay maaari ng unti-unti na makapamuhay sa kalooban ng Diyos doon sa tinatawag na bagong buhay o yung new life in Christ. Subalit nakita natin na sa kabila ng ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin, ay lipos pa rin tayo ng mga kahinaan. Yun yung ating mga napag-aralan po noong nakaraan. Pero sa kabila na tayo ay mahina, sabi nga ng ating verse, when I am weak, I am strong. Balit sa kabila po ng mga kahinaang ito ay nakakapagpatuloy po tayo sa biyaya ng Panginoon na makapagpatuloy at mamuhay. Kaya nakita natin na ang Christian life is full of struggle. Kaya naman sa gabi pong ito ay isang mahalaga pa na paksa na ating pong tatalakayin upang lubos po nating maranasan yung ating new life. At ito po ay may kinalaman sa overcoming temptation. Kung paano po natin mapagtatagumpayan ang mga tukso. Yan po ang ating tatalakayin. At para po sa ating teksto, buksan po natin ang ating mga Bible or yung ating kapatid na mag-a-assist po sa atin ay dito sa Aklat ni Santiago, chapter 1, simula verse 12 hanggang 15. Santiago or James chapter 1 verse 12 to 15. At ganito po ang nasusulat. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagsubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa nagsisiibig sa kanya. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Verse 14, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kauli-ulian, verse 15, kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at hiniling ko po na tayo po ay manalangin muli. Ama, salamat po sa patuloy na pagkakaloob niyo po sa amin ng mga ganitong pagkakataon. Patnubayan mo po ang aming pong pag-aaral sa iyong mga salita. Nang sa ganun po, ito po ay lubos naming maunawaan at higit sa lahat,
ito po ay magsilbing gabay upang sa ganun po ay ang bawat isa po sa amin na tunay na sumampalataya ay magkaroon ng pagtatagumpay sa mga tukso na dumarating po sa aming buhay upang kami po ay patuloy na makapamuhay na nakalulugod at punong-puno ng mga biyaya at pagpapala na nagmumula po sa inyo. Pagpalain mo po ang oras na ito, pagpalain mo po ang bawat tahanan. At ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Maliwanag po na dito sa ating binasa ay mayroon na naman pong mga salita na halos paulit-ulit. Ito po yung salitang tukso o sa English ginamit po yung salitang temptation. Kaya maganda po ay maunawaan muna natin kung ano yung ibig sabihin ng biblical meaning ng temptation. Sapagkat ang salitang temptation is biblical understanding is very confusing po siya kung hindi natin siya mauunawaan. No? Sapagkat minsan ginagamit yung salitang tukso at yung salitang test o yung pagsubok. No? O yung tukso or pagsubok. Mahalaga na maunawaan po natin ang dalawang bagay na ito. Bagamat sa salita ng Diyos, ang tukso ay ginamit din yung mga salita na katulad ng enticing, mga synonyms o mga katulad na gustong sabihin, no? Or yun nga, yung sometimes ito yung testing. No? Kaya mahalaga na maunawaan po natin ito. Una, sa Bible po meron dalawang words na ginamit. Yung sa Hebrew word, sa Old Testament, ginamit po yung salitang nasa. Nasa, no? Or nasa. Nasa. Spell po niya ay N-A-S-A-H. Nasa. Ang ibig sabihin po noon ay to test or prove. Yan po yung ginamit na salita. At makikita natin yung salita na yan doon sa Genesis chapter 22 verse 1. Siguro maganda ay tignan din po natin yan. No? Yung Genesis 22 verse 1. At ganito po yung ating mababasa. Sabi niya, at nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya'y sinabi Abraham at sinabi niya, narito ako. Verse 2, siguro basahin na rin po natin nang sa ganon. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria at ihain mo siya roon, handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin. Maliwanag po na ito po ay isang napakalaking pagsubok. Kaya doon sa verse 1, ginamit yung salitang, sabi roon, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. Sa Tagalog naman, hindi siya ginamit po yung salitang tukso. No? Ang ginamit ay yung salitang sinubok o pagsubok. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos. Yung salita pong ginamit dito sa Hebrew word is nasa. Yun po yung word na ginamit dito po sa atin pong binasa sa Genesis chapter 21. Kaya very confusing po talaga yung salitang temptation. Sapagkat
ang tinutukoy po rito na sabihin na, and it came to pass after this thing that God did tempt Abraham, mean nasa to test, to prove, no? Para mapatunayan. Hindi po siya yung tukso o tempt o to entice para siya ay mahulog sa pagkakasala. Kundi bagkus, ang nais ng Diyos dito ay mapatunayan. Kaya napakalaga po na maunawaan natin ito. Ang nais ng Diyos dito ay lalong mapatunayan ni Abraham ang kanyang pananampalataya. Nang sa ganon ay makita, no, ang kanyang pananampalataya. Yun po ang salitang ginamit dito, yung salitang nasa, which mean to test or to prove. At yan po ay may kinalaman sa kanyang pananampalataya. Ang pagsubok po na ito na ibinigay ng Diyos kay Abraham, hindi para siya ay magkasala, kundi para makita, mapatunayan ang kanyang pananampalataya. Kaya kung babasahin natin sa Hebrew chapter 11, verse 17, Hebrew chapter 11, verse 17, sinasabi po rito, sabi po rito, sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako, ay siyang nagandog sa kanyang bugtong na anak. Tignan po natin, bakit po siya sinubok? Dahil sa kanyang pananampalataya. Sa English, hindi ginamit yung salitang temptation. But sabi rito, by faith, Abraham, when he was tried, no? Sinubok, tried. Kaya dito po napakahalaga na maunawaan natin. Sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi po niya tayo tutuksohin, yung entice, yung isang kahulugan. Sapagkat sa Greek word po, ginamit naman yung salita na, tingnan natin, hindi iba po yung salitang ginamit sa Greek word. Sa Greek word, ginamit po yung peirasmos. Peirasmos, yun po yung tukso. Ang ibig pong sabihin noon, yung to lure, no? Akitin, to entice, tuksuhin, para mahulog tayo sa pagkakasala. Yun po yun. Although sa Greek word, yung peirasmos, meron siyang dalawang kahulugan. Kaya dito po sa ating pinag-aaralan sa Aklat ng Santiago ay binanggit po yung dalawang bagay na yan. Both yung testing and temptation. Kaya yung salitang peirasmos, minsan tinutukoy po niyan ay yung to try, to test, to prove. Sometimes naman, tinutukoy po yung to lure into sin. Ikaw ay tuksuhin, akitin para mahulog sa pagkakasala. At mahalaga na maunawaan po natin ang bagay na yan. Sapagkat sa ating pong pag-aaral, maliwanag na ang Diyos po ay hindi niya tayo tinutukso para tayo magkasala. James chapter 1. Tingnan po natin, balikan po natin yung James chapter 1. Kung di ako nagkakamali, dito po sa verse 13. O verse 12 to 13. O verse 13, sabi po niya, huwag sabihin ng sino man
pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Ang ginamit po rito, yung salitang tempted, is yung peirasmos na ang ibig sabihin ay mahulog sa pagkakasala. Ang sabi po rito, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Sabi po niya, huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, peirasmos, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kaya to overcome temptation, una napakalaga na maunawaan natin yung definition, yung tinatawag na biblical meaning or biblical definition. At nakita natin itong dalawang salita from Hebrew and from Greek word. At yung salitang peirasmos, kung minsan ang tinutukoy dito ay yung to strengthen yung pananampalataya. Sapagkat yun yung nais ng Diyos kay Abraham, kung babalikan natin yung kay Abraham, maliwanag na siya'y sinubukan ng Diyos upang mapatunayan ang kanyang pananampalataya at upang dalisayin ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Hindi siya tinutukso ng Diyos para siya ay mahulog sa pagkakasala, kundi bagkus para siya ay lalong tumatag, tumibay. Sabi nga ni Pedro, may kinalaman din sa mga pagsubok, chapter 1, ang sabi sa verse 5 ng unang Pedro, chapter 1, verse 5, hanggang dito sa verse 7, sabi niya, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na handa upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong ikinagagala, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Sabi rito, wherein you greatly rejoice, though now for a season, if need be, you are in heaviness through manifold temptation. Verse 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na sisira, bagamat ito'y sinusubok, sa pamamagitan ng apoy ay masusumpungan sa ikapupuri at ikalulwalhati at ikararangal sa pagkahayag ni Jesucristo. At ito ang nais ng Diyos kay Abraham. At ito rin ang nais ng Diyos sa bawat tunay na mananampalataya. Sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya upang ito'y maging dalisay. At yan po ang pagsubok. Yan po ang, although ginamit dito yung salitang temptation. Subalit, yung isang kahulugan po nito, yung pinag-aaralan natin dito sa Santiago, chapter 1, yung sinasabi niyang, blessed is the man that endureth temptation. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Ang tukso na sinasabi po rito, ang sinasabing mapalad dito ay ang mga Kristiyano na nagtatagumpay sa kabila ng mga tukso. Ito yung enticement. Ito yung tukso na tayo'y inihila upang tayo'y
magkasala. At maliwanag na ang pinagmumulan nito, yung pinagmumulan o yung tinatawag na source ng tukso na ito ay walang iba kundi ang diablo. Sa Mateo 4, alam po natin na ang diablo ay tinukso po ang ating Panginoong Hesus. Tandaan natin, si Satan ay maging sa panahon ng mga unang tao na nilalang ng Diyos, ng nilalang ng Diyos si Adan at si Eva, sila ay tinukso. Dinaya, yun yung enticement, yun yung panunukso, dinaya at pinangakuan ng maling kasinungalingan para lamang sila ay mahulog sa pagkakasala. Yun yung dalawang aspeto ng salitang temptation. Una, pagsubok para patatagin, palakasin ang ating pananampalataya. At ito yung sinabi rin ng Panginoon doon sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 2-3. Sabi niya, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok, pansinin ninyo, sabi sa English, no, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. May ibinubunga na maganda sa buhay natin. Yung mga pagsubok, ginamit yung salitang various, different colors, variety, iba-iba. Pero ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti natin. At yun ang pagsubok, yun yung temptation na naranasan ni Abraham. Subalit yung isang aspeto ng salitang temptation ay yung to entice. Ano po ba yung enticement? Ano ba yung ibig sabihin po ng enticement? Ang enticement po ito yung seducing, luring, persuading, tinutukso tayo para tayo ay sumuway sa Diyos. Sa pamamagitan ng deception, false promises, kamalian, unrighteousness, para tayo po ay mahulog sa pagkakasala. Yun yung tinutukoy naman dito sa verse 12. Na blessed is the man that endureth temptation. Nagtiis. Ibig sabihin, nanindigan. Kaya dito sa James chapter 1 din, verse 14 hanggang 15, makikita natin, sabi niya, verse 14 hanggang 15, but every man is tempted. Ibig sabihin yun, nahuhulog ka sa pagkakasala. Yun yung tinutukoy dito. Yung temptation na tinutukoy dito. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and entice. Yung salitang entice. Ang sabi sa Tagalog, kundi ang bawat tao ay natutukso, ibig sabihin, nauhulog sa pagkakasala, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Yung, kung titignan natin, ang tukso ay nanggagaling kay Satan, nanggagaling sa sanlibutan, nanggagaling sa ating
lumang pagkatao, subalit ito'y nanggagaling sa puso natin. Nagsisimula sa puso natin. Yung tinatawag na lust o yung sa Tagalog, ginamit yung salitang nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kumbaga, yung salita po rito, sabi niya sa verse 15, kung magkagayon, ang kahalayan kung maipaglihi na ay nanganganak ng kasalanan. Kumbaga, yun yung desire ng puso natin. Kung minsan yun po, kaya nga napakahalaga na pag-ariin natin ang Panginoong Yesus sa ating mga puso. Kaya yung salitang enticement o yung salitang tukso, kung titingnan natin, nagsisimula ito sa inward. Yung tinatawag na inward desire. At it leads to sinful action. Yun yung gusto mo. Pagnanasa. Kaya yun po yung gustong sabihin dito ni Santiago, na mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Kaya sa Proverbs din, chapter 1, verse 10, dito yung salitang enticement, ito ay nanggagaling sa tao. Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 1, anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. My son, if sinner entice thee, consent thou not. Tingnan po natin ito. Kaya nga po, minsan mas maganda po talaga na lumalayo tayo. Sabi nga sa awit, huwag kang uupo, huwag kang tatayo sa mga daan o sa mga makasalanan. Kasi minsan sila yung umihila sa atin. Yung salitang entice. Natutokso tayo. At kung minsan naman yan ay nagmumula sa mga maling aral. Subalit kung titingnan natin ang pinagmumulan ng tukso para tayo magkasala, una ang diablo. Si Satan. Siya yung source. At hindi lang si Satan, maging ang sanlibutan, yung worldly system. Kaya doon sa 1 John chapter 2, unang 1, kapitulo 2, talatang 16. Sinasabi roon na, sabi doon, love, o doon sa 1 John chapter 2, verse 16. Sabi roon, sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanlibutan ay masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Yung tinatawag na lust of the flesh. Ito po yun. Yun po yung sanlibutan. Yung mga masasamang pita. Yung lust of the eye. Pride of life. Yan po yung gusto ng mundong ito. At kung minsan, ito rin ang siyang umihila sa atin upang tayo ay magkasala sa Panginoong Diyos. Kaya yung temptation, no, nagmumula kay Satan, sa sanlibutan, at sa ating sarili. Kikita po natin. At ito ay mahalaga na makita natin. Ngayon, paano po natin ito mapagtatagumpayan? Mahalaga na makita natin
Sapagkat ang tatlong kalaban po natin, ang tatlong pinagmumulan ng tukso, no? Inaakit niya yung pagnanasa natin para tayo ay mahulog sa pagkakasala. Napaka makapangyarihan po ng tatlong yan. Si Satanas, ang sanlibutan, at ang sarili natin. Satan, sanlibutan, at sarili natin, yung tinatawag na flesh desire. Ngayon, paano po natin mapagtatagumpayan? Paano po natin malalabanan ang tatlong ito? Una, napakahalaga po ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kapag ang salita po ng Diyos ay natutunan natin, pinaniwalaan natin, at isinapuso natin, isinabuhay natin, tayo po, mapagtatagumpayan po natin ang gawa ng ating mga kaaway. Sabi nga sa awit 119 verse 11, sabi doon, ang salita mo ay aking tinago sa puso ko upang ako'y huwag magkasala sa iyo. Awit 119 verse 11. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Napakahalaga po na isinasapuso po natin ang mga katotohanan na ating pong natututunan mula sa salita ng Diyos. At si Santiago po ay binigyan diin niya rin ang katotohanan na yan. Sabi po rito sa Santiago rin, dito sa Santiago chapter 1 verse 23. O siguro basahin na natin yung verse 22 ng Santiago chapter 1 verse 22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Verse 24. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano. Verse 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ibig sabihin, nag-aaral, nagsisearch ng scripture, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kaya napakahalaga noong pag-aaral, napakahalaga na isinasapuso natin ang mga katuruan na mula sa salita ng Diyos. Hindi yung papasok sa kaliwang tenga, lalabas dun sa kanan. At napakahalaga na hindi lamang tayo tagapakinig, kundi sinisikap natin sa tulong ng Espiritu Santo na ipamuhay ang mga katotohanan ito. At makikita natin na tayo ay magtatagumpay sa tukso. Katulad ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 4, maliwanag na ginamit niya ang salita ng Diyos. Kaya sinabi niya kay Satanas, sinabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan ang kahalagaan ng mga ginagawa nating pag-aaral. Kaya napakahalaga rin na ang isang Kristiyano ay mayroong tinatawag na panahon o yung tinatawag na quiet time. Nagbibigay tayo ng panahon sa pagbabasa, sa pagbubulay, sa pag-aaral ng salita ng Diyos.
sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang pinaka-isa sa mabisang paraan para mapagtagumpayan natin ang gawa ng ating kaaway. To overcome temptation, para hindi niya tayo madaya, hindi niya tayo matukso. Napakahalaga ng salita ng Diyos. At hindi lamang natin natututunan, kundi ito ay isinasa pamumuhay. Kasi kung magiging head knowledge lamang ito, kung hindi natin ipapamuhay ito, madali rin tayong mahuhulog sa mga tukso. Kaya nga, ang ating Panginoong Yesus, sinalimbawa niya yung nagtayo sa buhanginan at nagtayo sa batuhan. At ang nagtayo sa batuhan ay yung mga tagapakinig at taga-sunod ng kanyang mga salita, tagagawa ng kanyang mga salita. Nagiging matibay tayo sa panahon ng tukso. Kaya ini-encourage ko po na ang bawat isa ay magkaroon ng tinatawag na personal na pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag tayong umaasa lang sa mga Bible study natin. Although ito ay nagiging malaking patnubay sa atin. Makakabuti kung tayo po ay mayroong mga tinatawag na personal time para tayo ay makapagbasa. At napakahalaga rin na magkaroon tayo ng personal na Bible. Dapat meron po tayong sariling Bible. Sapagkat ang salita ng Diyos ay malaking tulong sa atin upang mapagtagumpayan natin ang tukso. Upang nang sa ganon ay hindi tayo mahila, maakit, madaya, at tayo ay magkasala. Sapagkat napakahalaga ng salita ng Diyos. Pangalawa, yung panalangin. Sabi sa Mateo 26, talatang 41. At ang salitang ito ay nagmula mismo sa ating Panginoong Yesukristo. Mateo 26, talatang 41. Ang sabi rito, sabi ng Panginoon, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang wag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Pag-aralan natin nung nakaraan, we are weak. Subalit, pinapalakas yung ating bagong pagkatao ng panalangin. Kaya sabi niya, watch and pray, lest you enter into temptation. Maging mapanalanginin po tayo. Kaya even doon sa itinuro ng Panginoon na panalangin, sabi niya, ilayo mo kami sa tukso. Hindi po yung pagkakakain lang po. Ang ating Panginoon ay umaga, hapon, gabi, siya ay nananalangin. Sapagkat ang panalangin ay komunikasyon. Isa sa mga nagpapatibay sa isang relasyon ay yung tinatawag na communication. Kaya yung prayer ay malaking tulong para tayo ay wag matukso. Para wag tayong matukso. At siyempre, kailangan din po una ang salita ng Diyos, ang panalangin. Kailangan din tayong umiwas o lumayo. Sabi nga po sa
Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22. Although ito ay may kinalaman sa mga kabataan, sa nasabi rito, datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig at ang kapayapaan kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Yung salitang layuan, napakaganda po niya, napakaganda po na yung tayo po ay lumayo. Umiwas, yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga bagay na ito. Para tayo ay makapamuhay na may kabanalan, hindi lang po yung mga kabataan, maging tayo po ng mga adult o tayong mga married. Kaya nga sinabi rito na kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. For every believer, napakalaga po na lumayo tayo, iwasan natin, flee, yung salitang flee. At ito po ang napakagandang example po rito ay si Joseph. Kapagkat si Joseph po ay sa Genesis 39, 7-12, nung siya ay tuksuin ng asawa ng Paraon, si Potiphar, siya ay tumakbo, palayo. At napagtagumpayan niya ang temptation. At si Santiago, may sinasabi siya sa chapter 4, sabi niya, para tayo ay iwanan ng kaaway ng diablo, sabi niya sa verse 7 ng chapter 4, Santiago chapter 4 verse 7, pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa diablo. Ginamit yung salitang resist. Niya, pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. At sabi niya sa verse 8, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, yet sinners, and purify your hearts, you double-minded. At ito po yung mga bukod sa tayo ay umiiwas, maganda rin po na tayo naman ay nagpapasakop sa Diyos, lumalapit sa Diyos, nagtitiwala sa Panginoong Diyos, sumusunod sa Panginoong Diyos, at makikita natin na tayo ay magtatagumpay, lalayo ang ating kaaway. At pang-apat, maganda rin sa Galatians 5:16, para mapagtagumpayan natin ng diablo, lumapit tayo sa Panginoong Diyos. Sa verse 16 naman ng Galatia, tayo ay lumakad sa kapangyarihan ng Espiritu. Sabi niya, sinasabi ko nga magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Kanina sinabi natin na ito'y nanggagaling doon sa mga fleshly desire, yung gawa ng sanlibutan, gawa ng ating mga kalayawan sa ating sarili. Ano po yung ibig sabihin ng walk in the Spirit? Ibig sabihin nito, tayo ay magpasakop sa patnubay ng Espiritu Santo.
Hayaan natin ang bunga ng Espiritu ang siyang maghari at makita sa ating buhay. At sa ganyang paraan tayo po ay magtatagumpay. At makikita natin na sa ating pagtitiis o sa ating pagtatagumpay, kaya sinabi niya, balikan natin James chapter 1 verse 12. Blessed is the man that endureth. No? Makikita natin na mayroong tayong mga gantimpala sa mga Kristiyano po na nagtatagumpay sa mga tukso, mayroong nakalaan na gantimpala ang Panginoon. Una, yun doon sa verse 2 to 4 ng chapter 1 ng James, sabi niya, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo nangahuhulog sa saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. Yung pong salitang sakdal dito, ang ibig sabihin nito ay maturity. Ang mga pagsubok po natin sa buhay ay nagbubunga ito ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay nagbubunga ng kasakdalan, yung tinatawag na yung salitang perfect. Ang ibig sabihin nito ay hindi naman yung hindi na tayo nagkakasala. Ang ibig sabihin po nito ay nagiging ganap na matured tayo. Nagmamatured tayo, yung maturity sa ating spiritual life. Ang sukatan ng maturity sa spiritual life ay hindi yung tagal ng ating pananampalataya, kundi yung mga pagtatagumpay natin sa ating mga kahinaan, sa ating mga kakulangan, sa mga tukso. Yung tayo'y nagiging matibay sa mga dumarating na tukso. Ang ibig sabihin niyan, nagmamature tayo. Kaya doon natin patuloy na nararanasan yung new life natin. At hindi lamang dito yung reward. Dito sa verse 12, meron tayong crown of life. No? Meron tayong putong. Isa sa mga reward. Tinutukoy ito. Maaring ito'y doon sa langit. Meron tayong crown. Napakalaga kasi ng mga crown na ito. Sapagkat yung mga crown na ipuputong sa atin, yun din yung crown na ihandog natin sa Panginoon. Mga kapatid, ang tukso ay tunay na mararanasan po ito ng bawat believer. Sapagkat inihila tayo ni Satan ng sanlibutang ito at ng ating sarili upang pahinain ang ating pananampalataya, upang hindi tayo maging kagamit-gamit sa Panginoon, upang hindi tayo maging epektibo sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Hindi tayo magiging epektibo sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoong Diyos. Hindi tayo magiging epektibo sa ating paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya walang tigil, walang humpay si Satanas na tayo ay kanyang tinutukso. Alam niya yung mga desire ng ating flesh desire. Alam niya. At ang sanlibutang ito ay patuloy na nasa kamay ng dyablo. Na patuloy na tayo ay inihila sa makasanlibutan na pagnanasa at pamumuhay upang tayo ay hindi maging epektibo. Subalit, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng panalangin, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na sumasa atin,
ay maaari tayo na magtagumpay kung magiging committed tayo sa ating Panginoong Yesus. Kaya mahalaga na tayo ay magtagumpay sa ating pamumuhay, magtagumpay sa tukso. Kaya bilang review sa ating pag-aaral, una, nakita natin para tayo ay magtagumpay sa tukso, mahalaga na maunawaan natin yung kahulugan ng temptation in a biblical definition. Pangalawa, mahalaga na nakita natin na ang tukso, ang Diyos ay hindi niya tayo tinutukso. At ang tukso ay maaari natin itong maranasan lahat, no? Sabi sa 1 Corinthians 10:13, kahuli-hulihan siguro. Kalimutan ko lang ito, pero mahalaga rin na makita natin. Every believer ay maaari po natin maranasan ng tukso. Sabi niya, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksoin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Yung salita po rito na matiis, sabi niya, there had no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted. Ibig sabihin, hindi tayo mahuhulog. Although ginamit yung salitang suffer. Bakit po? Sapagkat isa po sa ibinubunga pagka tayo ay nahuhulog sa tukso, yung tayo po ay nagsasuffer. Both physically, mentally, emotionally, and most spiritually. Balit ang Diyos, hindi niya tayo, ayaw ng Diyos na tayo ay maranasan ang mga bagay na yon. Kaya ang Diyos ay tinutulungan niya tayo. Kanyang salita, binigay niya ang kanyang Espiritu Santo sa atin. Ayaw ng Diyos na maranasan natin ng sufferings. Bagamat kung minsan tayo ay nagsasuffer dito sa mundong ito. Kaya nga ang sabi rin ng Bible, huwag sana tayong mag-suffer dahil tayo ay nagkakasala. Kasi minsan yun ang nagiging problema, yung tayo nagdurusa dahil sa mga pagkakamali natin. Sana wag ganoon. Although minsan sa paglilingkod, yung suffering ay nararanasan natin sa ating mga paglilingkod, sa ating pakikibaka, no? At kung minsan ay mas mabiyon ang tunin ng Diyos sa atin ay para tayo ay lalong tumibay. Yun ang purpose ng mga sufferings sa buhay natin. Pero kung nagsasuffer tayo dahil sa mga pagkakamali, dahil tayo ay nahuhulog, eh hindi po maganda yon. Hindi po dapat tayo ay nagsasuffer dahil po tayo ay nagkakamali o nahuhulog sa mga tukso. Minsan po kasi yung mga kahirapan pinapaintulot ng Diyos sa atin para yon sa ikabubuti po natin. At kung minsan tayo ay pinapersecute, mga sufferings din po yon. Pero minsan mayroong mga pagdudusa na dahil po sa ating dahil tayo inahuhulog sa mga tukso. Kaya dito po sa ating pag-aaral, nakita natin yung definition ng temptation, nakita natin yung uri ng tukso, no? Nakita natin kung saan nagmumula ito, sino ang mga kalaban natin. Nakita natin kung paano natin sila mapagtatagumpayan. At ang aking panalangin po, nawa ang bawat isa ay tunay po na mapagtagumpayan natin. Sabi nga, blessed
is the man that endureth. Dahil kapag ka po tayo ay nagtagumpay, may nakalaan po na reward ang Panginoon. Nagmamature tayo sa ating spiritual life. Nagiging lalo tayong matibay, matatag sa ating pamumuhay, at tayo ay nagiging epektibo. Nalulugod ang Diyos sa buhay natin. At higit sa lahat, nagagamit tayo ng Diyos sa maraming kaparaanan. Kaya nawa po, ang bawat isa ay tunay na maging mapagbasa, panalanginin, tiwala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, at lagi natin isaalang-alang ang mga bagay na espiritual. Lumayo tayo kung saan tayo nagiging mahina at madali tayong natutokso. Naalala ko po ang isang kwento, dito na ako magwawakas. Ang sabi po, ito ay kwento, totoong kwento po ito sa western country, yung mga cowboy. Meron pong isang cowboy na tuwing papasok siya sa trabaho niya, dahil ang kanyang madali siyang matukso dahil siya ay umiinom ng alak, no? Yun yung weakness niya. Sa tuwing may mag-aaya sa kanya ay natutokso siya. Subalit pinagpe-pray niya talaga na ang problema niya, sa tuwing papasok siya sa kanyang trabaho, itatali niya yung kabayo niya raw sa harap ng bar o yung taberna kung tawagin, kung saan ay mayroong binebentang alak. Doon niya tinatali yung kabayo niya. Kaya ang nangyayari, pagkatapos niyang tali ang kabayo niya, natutokso siya. Papasok siya sa loob at iinom muna ng ilang glass of wine bago siya pumasok sa trabaho. At nalulungkot siya. Nagtanong siya sa kanilang elder sa church. Sabi niya, paano ko ba ma-overcome yun? Sabi niya. Pinagpe-pray ko naman. Sabi niya, nalulungkot ako. Lagi ko nagagawa yung bagay na yun. Pinayuhan siya. Sabi ng elder nila sa church, huwag mo na itali doon sa harap noong taberna. Kundi sabi niya, itali mo na lang doon sa likod ng trabaho mo. Gawa mo siya ng talian doon. Para na sa ganun ay layuan mo yon, sabi niya. At ganun nga ang ginawa niya. At yun yung kanyang testimony. Dumating ang araw na overcome niya. At kahit na sino nang mag-aya at dahil na siya, nag-matured na siya, ay hindi na niya nagagawa ang bagay na yan. Mga kapatid, naway maranasan natin ang mapagtagumpayan ng ating mga kahinaan. At wag nating hayaan na tayo ay tuksuhin ng dyablo, ng sanlibutan ito, at ng ating sarili. Kundi bagkus tayo ay magpatuloy, mamuhay, alugod-lugod na siya nating karampatang pagsamba. Doon pa lang nagiging genuine at tunay yung unti-unti tayo na nagmamature. Unti-unti na nagiging yung ating pananampalataya ay tulad ng ginto. Lalo siyang nag-shine at nakikita ng iba at nagagamit tayo ng Diyos. Nakapag-aakay tayo ng mga tao sapagkat nakikita nila yung new life natin. Nakikita nila na natatalikuran natin yung mga dati nating mga gawin na hindi nakalulugod sa Diyos. Sa tulong ng kanyang salita, sa tulong ng kapangyarihan ng panalangin, at sa tulong ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Let us pray. Ama, salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po at nakita po namin kung paano po namin mapagtagumpayan ang mga nasa ng aming sarili na hindi nakalulugod sa iyong harapan. Na siyang tinitrigger ni Satanas upang kami tuksuhin ng sanlibutang ito at ng aming mga sarili. Salamat po, O Diyos, sapagkat ipinagkaloob mo sa amin ang iyong mga salita. Tulungan mo kami na ito'y isa puso at isa buhay po namin.
Salamat din po at binuksan mo ang langit upang makapasok kami sa iyong banal na trono sa tuwing kami po ay manalangin. Upang kamtan namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo. At kami magtagumpay sa anumang tukso na dumarating sa aming mga buhay. At salamat po sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sapagkat hindi mo lamang kami tinuturuan na lumayo, kundi kami tinuturuan mo na magawa sa kapangyarihan ng Espiritu ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. Nawa po ay tulungan mo na dumalisay ang aming pananampalataya at maging kagamit-gamit kami sa iyong banal na harapan upang may mga kaluluwa pa na mailalapit kami at maidadala sa iyong paanan. Nang sa ganon ay magtamo rin sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patawarin mo kami kung madalas ang nakikita sa amin ay ang mga pagnanasa sa aming mga puso na pawang makasanlibutan. Tulungan mo kami na magtagumpay. Nang sa ganon, ang aming paglilingkod, ang aming pagsamba ay tunay na maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. At salamat sapagkat sa pamamagitan nito ay mararanasan namin ng pagiging ganap ang pagmamatured sa aming pananampalataya at kami makapamuhay na may kabanalan at kalugod-lugod sa iyong harapan. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening po and God bless po at balik ko muna po sa ating MC. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa ating pong kapatid. Mensahe po na ating pong narinig po ngayong gabi. At tayo po ay nasa dako na po ng ating pong question and answer. Kaya po tayo po ay malaya na po na makapagtanong kung meron po tayong mga katanungan po. Sige po mga kapatid, kung meron po tayong question ay malaya na po tayo na pagtanong po. Wala po ba tayong mga question po mga kapatid? Last call po. Po, salamat po. Nawa po ang ating pong silence po ay naging maliwanag po ang ating pong pag-aaral po ngayong gabi na nakapatungkol po sa pagtatagumpay po sa temptation, pagsubok po. At nakita rin po natin ang difference po nun sa tukso na gawa naman po ng away na tayo po dinadala po sa pagkakasala. At ngayon po sa ating pong closing song, awitin po natin yung Kung Saan Ako Akayin. At hilingin po natin kay Brother Jim na pangwakasan po tayo sa isa pong panalangin. Si Jesus ay tumatawag, ito ang
Salamat po sa ating pong inawit at sa ating pong pagwawakas. Hilingin po natin kay Brother Jim ang ating pong closing prayer. Magandang gabi. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Patuloy po kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na patuloy niyong pinagkakalob sa amin na kami ay makapagtipon online at makapag-aral ng iyong mga salita. At patuloy, Ama, na inilalapit din namin na puspusin mo po ang aming Espiritu Santo upang patuloy naming mapaglabanan ang mga tukso at maisabuhay din namin ang iyong mga salita. At matulungan din po kami na makapanalangin sa araw-araw at kami ay maging ilaw, liwanag sa aming mga lugar, sa aming mga tahanan, upang patuloy naming sa magitan nito patuloy naming maipaliganap ang iyong mga salita at ang magandang balita ng kaligtasan. Patuloy naman na pinagpapasalamat po namin ang pagbibigay nyo ng katalinuhan sa kapatid na nagayag ng iyong mga salita. Kayo po ang magbalik ng pagpapala sa kanya, maging sa kanyang pamilya, at patuloy na pagkalooban mo siya ng kalakasan ng katawan upang patuloy niya magamit ang katawang ito sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. At sa aming mga tagapakinig, pagpalain nyo rin po ang bawat isa, maging ang aming mga pamilya, at patuloy na pagkalooban nyo kami ng pagpapala. At sa gabi pong ito ay pinagpapasalamat po namin ang pagkakataong ito. Ito po ang aming samo, dalangin sa pangalan lamang po ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Good evening po. Thank you po. God bless po. Good evening po mga kapatid. God bless. God bless. See you on Brother, kung by Bye siya. Bebe siya bukas. Di ba bukas Kung- ang naka-ready pa naman ako nung Webes. Bigla nag-post ka ng Ang lakas ng ulan, bro. Oo. Baha sa may SM. Oy. Ano pa naman to, nagpaalam pa man din ako rito na ako ialis ng Webes. Ano ba? Sabado. Hindi Okay. kami Question, bro. makarating. Maraming baha. Good evening, mga kapatid. Good evening. See you on Brother and sister. Meron ba- good evening. sa Sunday, bro? Meron ba tayong men's? Sa next Sunday. Wala tayo niyan, no? Next Sunday Wala pa, tayo. no? Wala tayong ngayong Sunday na to. Next Sunday. Okay, sige. Okay, bro. Bye-bye. Okay. Bye-bye po. Bye-bye po. God bless po. Diyan, hindi na ba umuulan dyan sa inyo, sa Valenzuela? Okay naman. Hindi na, maganda na panahon dito. Kanina Pero dito, umuulan-ulan pa eh. Diyan sa banda sa inyo. Dito okay naman. Ali sa kabutaan, kasama pa sa rain, Kaya, Okay, pag-pray natin bukas, wala na ulan. okay, bro. Okay, bro. Makakasama ka. Makakasama, bro. Makakasama. Sige. See you, bro. Bye-bye. God bless. God bless. Thank you.